So yun mga kasaksid, no? At ito po mga kasaksid ang syempre ang nag-invite sa atin. Papakilala lang natin mga kasaksid. Ayan, si All Certified Equipment Trading Corporation mga kasaksid. Na-invite niya tayo dito sa Batangas, San Jose, Batangas para makita natin yung mga implement na available po na product sa kanila, no? At kung kayo naghahanap ng implement mga kasaksid na magagamit nyo sa maisa ninyo, ay sigurado pwede po kayo dito. At yan po yung pangalan nila. Pwede nyo po silang i-check sa FB page nila, and then sa website nila meron din po silang mga saksid. So yun, let's go na po tayo sa video. Pero syempre bago po muna, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. Let's go! Oops, wait lang muna mga kasaksid. Bago po muna magsimula ang ating video mga kasaksid, ay may share lang po ko sa inyo na isang verse mga kasaksid dito po sa Galatia 5:22-23. Ang sabi po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban dito. Kung iniisip mo mga kasaksid na naghahari nga ba sa'yo ang Diyos, ang Holy Spirit ba ay nasa sa'yo, dapat mga kasaksid ay nakikita ito sa ating mga pamumuhay. Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw mga kasaksid. Mahirap naman mga kasaksid no, kung tuwing linggo ay nagpipraise and worship tayo, nagtataas tayo ng kamay, grabe umiiyak tayo. Tapos pag uwi mo ng bahay, nakikita mo ang sarili mo na galit ka at halos murahin mo na ang isang tao. Pero mga kasaksid, lalahanin mo lang mga kasaksid ang verse na ito. Ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan at maiisip mo sa sarili mo, ay naku, mali pala ang ginawa ko. Hindi ito ang fruit of the Holy Spirit, dahil ang fruit of the Holy Spirit ay mayroong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo mga kasaksid palagi. Let's go! Ating iba-vlog itong Ace TC, no, na demo farm nila dito sa Batangas, at ipapakita nila dito mga kasaksid yung mga implement na nilalagay dito sa mga tractor na to na pwede rin ninyong magamit syempre mga kasaksid, at titignan natin yan mamaya. At syempre nandito din si Agribusiness, how it works. Ayan. At na-invite din tayo dito mga kasaksid na bilang vlogger din dito sa syempre dito sa mga machineries na to. So ang event nila hanggang mamaya ipapakita nila dito, siguro dito sa pag-ano nitong land, pati doon sa yung maisa na yon. At ito ang ano nila mga kasaksid. Tingnan natin mga implements na nilagay nila dito sa kanilang mga ano. So yan, ito yung isa mga kasaksid. Siyempre pang ano yan, yung disc. Yan, ganito. Tapos itong may mas maliit at meron ding mas mahaba. Ayan, may gulong. Yan. Tapos ito, Massey percussion. Ito kasama din mga saksid. Manure spreader. Okay. Kasi ito mga saksid, yung Greenland, yan, organic fertilizer. Yan yung mga nakasako. So dito yan. Dito niya nilalagay. Tapos ini-spread niya. Ito mga saksid. Ito nga. Tapos ito na yung organic fertilizer. Tapos ito naman mga kasaksid. Yan, pang-spray naman to. Grabe, laki mga kasaksid. Laki niya. Sprayer. 200 liters siguro to. Mga ganyan. Tapos nakakabit din siya dito. Implement. Tapos, next natin, syempre, ito yung ano mga saksid, yung mga nakukuha niya, nilalagay niya, ito yung nagtatapon sa truck. Mamaya makikita natin yan, no? Sa, kunyari, na-harvest niya dito, tapos ilalagay doon, napupunta doon,
Tapos may tatapon niya mismo sa truck na nakaabang para paglagyan ng na-harvest. Yan yun. Nakita ko na yun sa video mga saksid. Tapos ito naman yung spreading. Tawag dito yun, tama. Mamaya tatanungin natin lahat-lahat kung saan nagagamit. Ay, planter ng mais to, sir? Opo. Pati rin yun? Opo. Okay. Anong pinagkaiba nilang dalawa, sir? Itong dalawa, yung isa tas ito. Ito sir, vacuum type po sir. Ay, vacuum type. Okay. Lalakad lang sir. Tatakbo lang. Yun yung magpapailip sir. Ayun. Ito, bibigyan nito yung propeller sir. Ay, siyang Magpupukan, vacuum na yung mais. Nakapit tapos lalagyan din sa pagka tumatakbo. Okay. Iba-vacuum. Mas malaki to. Massey Ferguson, siguro 67 horsepower siguro, o 70 horsepower to mga saksi. Malaki 70 horsepower. So, ipakita ko lang po muna yung mga equipment na meron tayo. Testing na mga saksid. Yan o kinakahit yung mga saksid Same po ang principle. Sabi yung kayod niya mga saksid Qualities Harrow. Isa pa. Solid. Oh, grabe Ito pala yun, pinapalitan na hydraulic. Hindi natin makikita ang magagamit sa Ito 50 horsepower ito mga saksid. Ayan na. Ang gusto nito po is local fabricated, kaya Kapitan Yoli Ilagan po. Local fabricated to. Okay. RE welding Pwede shop. po,
Mamaya, pwede ko mag-post. Grabe oh. Ay, isa ka naman tasang tulong tayo. So, Yun. makikita natin ito, meron tayong procedure. Yun oh. Grabe, ang lakas ng makina. Oh. Kayang-kaya niya. 50 horsepower yan, mga saksi. Masi. Manure spreader. Manure spreader naman to mga saksi. Ayun, umiikot yung likod nyo. Ayun o. Laki oh. So, sakita mo na po yung meron po siya container. Yung container po, mayroon please para sa po lang inspector. Nag-spread siya. Ha. Ayan oh. Ito rotator naman mga saksid. Masi, 50 horsepower ulit. Usapan nyo na lang. Gawang ano to, Thailand data to. Hindi, pag hindi pa nakakapahit. Pang Thailand. Pero sa ano yun, sa approval nyo, nakalagay ko ang Ganda rin pala na itong Masi, mga soksid, no? ang alam ko sa association, parang meron na isa. Rotovator na. Mag-spray naman to, mag-spread. So, ito, alam ko, bago to sa mga mananaman natin. So, ang nakikita niyo po is tractor with high clearance tires. High clearance tires, para po ito makapasok interrupt na mais. So, kung tayo may talim na, Mataas yung clearance magagamit siya. natin ang traktora pang spray. Meron po tayong boom sprayer. So, kung halimbawa, bago magtanim, mag-spray tayo ng herbicide, pre-emergent, para hindi damuhin, pwede natin gamitin. Then, pagtapos natin magtanim, after 7 days or 15 days, mag-i-spray ka uli ng herbicide, o kaya ay insecticide, o kaya ay foliar. Pwede po ulit natin gamitin. Yun. Makakalusot pa rin siya sa maisan, Makakasul. siya ay nasa high clearance tire. Mm. Nasa seed tire. Oo. In between row, High clearance tayo. Yun, pwede siya makapasok sa mais. High clearance tires para sa 50 horsepower. Meron pong gulong para dun sa 50 horsepower natin na itsurang kalesa. Kung nakikita niyo po ang Thailand, meron silang mga 50 horsepower na high clearance. Ito yung ang gulong ay parang kalesa. So, wala lang kami kala, pero sa presentation nakikita niyo po. So, meron po ulit, sa 50 horsepower, 90 horsepower, magagamit nyo pag-spray, magagamit nyo sa high clearance tire. And by the way po, itong traktora ito ay ginagamit para sa sugar cane. Oo, ay boss natin.
Ang sprayer po natin ay may tatlong laki. 200, 350 liters, may 500, even 750 liters or 1,000 pwede po. And then yung nozzle, merong 6 nozzles, 8 nozzles, and 10 nozzles. So depende po sa application nyo. May nagsabi kanina, yung rotor pwede sa penchay, pwede po tagalaga, high value crops. Itong sprayer, pwede pa rin, pwede pa rin. Bibigyan lang natin ng daan yung traktora. Ayun. Sige. Ano lang? Yan na mga saksid. Magpasok kayo ng white Yan na, spray na mga saksid. Apo, big milk. I-spray na. Diretso lang po, diretso lang po. Third, kailangan mo yan. Bumili ka na. Yan, pang screw na yan. Ay, sir, third. Ito, kung bato kong kalaban. Sir, pang Hindi ba ba konti? pwede po na adjust. Ayan, yung ganito pong operation is para sa pre-emergent herbicide. Ang spray nito. Pre-emergent herbicide naman. Pag mag-spray ka ng pre-emergent herbicide, So may nakakita po kanina pang penchay, napakalawan po mag-spray kahit 3 hektarya, 4 hektarya maghapon isang araw lang. Pinakagang sa kabaho. Kabat, malalaki lang. Nanapit na. Kamo si Pitay. Maraming kang kayawa. Para magamit sa bin na ito is for fertilizer. for fertilizer man to. Tanim mo, tsaka abono. Ang tawag nila is basal. Basal na abono. So, tatanim ka, and then may abono ka at least 2 inches apart. Yung abono po natin, yung drop. Kasi makaka-affect sa germination kung masyadong tutok ang abono. So muli po, ito pong pinaliliwanag ko, hindi porti nabili natin, paandarin lang, tatanim na siya. Pag minsan mali ang operation, epekto yun sa sibol ng mais. Una po, land preparation, kailangan maganda. Pangalawa, yung tapo ng buto at tapo ng abono, dapat may space. Ngayon po, anuhin ko po kayo, sa pagmamais nyo, ano ang spacing nyo ng tudling, na linya ng furrow? Ano po kayo? 80, yes. Aside po sa 80 cm, ito po yung pagitan ng mais. May nagamit po na 65? 70, yes. Yan, si Boss Arnel. 70, sir. So, based po sa orientation and training na atindan ko, maganda talaga is 70 cm ang pagitan. And then, ang pagtanim nyo dapat, ipipace nyo kung saan sumisikat ang araw. Para yung tudling, yung nakalinya, yung sikat ng araw, simula unang tudling hanggang dulo, naaarawan. So minsan, may nakikita tayo maisan, yung sabihan, matataas, bandang gitna, maliit. It's because sa linya ng tudling. Yan po. Padala po, 70 cm is designed also para sa harvester. Para makitaan natin ang magandang performance ng harvester, kailangan sa pagtanim mo pa lang, naka-align na yung harvester mo. Kasi kung dito ikaw ay naka-50, gagamitin mo ay needed is 70 cm, sisirain ang harvester mo. So, sa amin pong practice, for mechanization, the best is 70 cm. Ngayon, tatanungin ko po kayo, yung pong kada linya, ano ang layo? May nagamit po ba ng 10 cm or 25 cm?
20. 8 po. 20. At 20. Yes, yes. Ito po is nakaset sa 18 cm. Opo. So, ginawa natin, pinaluwag natin, binawi natin sa linya ng buto. Ang population po nung 60 at saka 25, 60 cm at 25 is same po dito. Mas maganda lang ito, maluwang ang pagitan, 70 cm, mas maganda ang aeration. Ayan. And then, ang mekanismo po nito para magtanim is seed plate with flicker sprocket. Makikita po natin mamaya. May takip lang po sa net, pero mamaya sir, papakita natin. So, meron po itong seed plate. May butas-butas yun. Doon uupo ang buto. Doon naman lumalakad yung sprocket. So, tinutulak ng sprocket. Meaning, walang chance para hindi siya mag-drop ng seed. Ang failure mo lang para mag-drop ng seeds, ubos ang buto, naputol ang main drive chain mo, or hindi lumalakad itong crown wheel. Para po magtanim ang planter na ito, kailangan ang crown wheel ay umiikot. Tanong, gaano kabilis? Depende po sa inyong operation. Kasi kahit ito'y palakarin natin ng kwarta, segunda, primera, hanggat nagulong po ang crown wheel, magtatanim po. Yun po. So baka may operator tayo, tanim ng tanim, nakaangat pala ito, hindi naikot, wala pong papatak na. So yun ang nagdadala ng power. Ito po ang prime mover nito. Yan. And then, maintenance. Pinaka-the best po ito sa mga small farmer natin. 7 hectares, 15 hectares, kayang-kaya po ito. Sa Mindoro po, natanim po ito ng 5 hanggang 6 hektarya sa araw. And then yung nasabi po kanina ni Director Fidel Libao, ang bayaran po nito ng tanim per hectare is 3.5. Mga taga Mindoro, pag nagpatanim, naka-ready na ang seeds at fertilizer. Yung customer po namin doon, pag dumating at wala ang seeds, wala ang fertilizer, lalagpas. Pupunta siya doon sa merong seeds may fertilizer. Kasi malaki yung oras niya. And then, ang isang hektarya po, it takes only 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour. Depende sa area. Baka naman kasi yung 1 hectare nyo is 3 pinitak, palipat-lipat, so dagdag oras yun. Pero kung kagaya nito, 2 hektarya, baka 2 oras lang. And then, stainless steel sa fertilizer, walang mabubulok. Kung mabili nyo na, maintenance, I think pinag-aaralan nyo na kung ano masisira. Very user-friendly, kaya mag-repair. Pin lang po ang gamit, kadena ng motor, pwede. Ang bibilhin nyo lang po sa amin yan, kung sakaling sadyang nasira na, is yung sprocket. Pero I think matagal po ito bago masira. Yan. Ang maintenance lang po nito is pillow block bearing, saka chain. So the best po ito sa small scale farmer. Yan. Yung ginagawa ng 90 horsepower at pneumatic planter, safe po yan. Yung depth, pwede natin palalimin ng 1.5 inches up to 3 inches. Depende po sa soil condition. And then, ito po ay hindi maselan sa bato-bato. Makikita niyo po mamaya, pag umandar ito, meron itong tension spring, kung may mabangga siyang bato dyan, umuusang nag-glide yan. Umaangat yan. Huwag lang po sobrang laki ng bato, talagang liba po ito. Ganun din po itong pantabon niya. Ganun din po itong compactor niya. So kung ang area po natin is rolling, ibig sabihin eh medyo bundok, hili, may bato-bato, pwede pa rin po ito. Ito. Makikita niyo sir mamaya, pag pinalakad natin, itong mismong soil opener niya, gumaglay po yan. Baka ma-compare niyo po kami sa ibang planter, mura-mura, putu-putu. Ito po talaga ang heavy duty. Yan. Walang plastic, stainless, and iron steel. Tanong po, may tanong. Ay, yeah. Paano ako nakasigurado na siya naglaglag po talaga ng buto yan? Paano sisigurado ho? Pag natakloban, hindi natin alam. Aha. Pwede tayong maghukay mamaya. Yes.
kung talagang naandun po yung puno. Ayan. Or, tayo iangat mo. Okay ba ka? Paikot na rin. Ayan, pakikita ko po ng stationary. Yan. Napatak na po yung buto. Yan. Yan. Yun. Yan. Mamaya po, meron kaming demonstration kung ano yung nasa loob nito. Kung bakit imposibleng hindi siya magta-drop. Unless, walang laman at hindi umikot ito. Ilan po ang magiging ito? Nakasinggi. So, nagka-drop yung ating fertilizer. Ito yung isang features po nito. Halimbawa, nasa tapusan tayo ng tudling. Yun mga saksi ng Hindi mo na kailangan yung apat na linya. Ito po ay pwedeng i-condemn ang 2 rows. Para maging 2 rows lang ang tatanim. Let's say, ito na, huli na tayo. 2 linya na lang ang kailangan mong itanim. 4 rows ito. So meron po siyang connector dito to disengage. 2 row na lang ang may tatanim nito. Ayun to. Kasi minsan, hindi sumasaktong 4 na linya ang huling tudling. So ito, pwede i-disregard yung dalawa. Kaya kagaya po nito ngayon, naka-disconnect po ito. Naka-disconnect po ito. Dalawa lang ang nagpa-function ngayon. Yung dalawa hindi. So, additional features po ito, yung iba natin planter na makikita, apatan. Pero sa ganito pong panahon, hindi po talaga advisable mag-tanim. Kasi makikita niyo yan, baka 10 metrong lakad lang, puno na ito ng punting. So ibablock niya yung drop ng mais. Padalawa, yung drop ng mais hindi even. May maiipon doon sa isa, 3, 2. So yung ganito pong soil condition, hindi po tama para magtanim. Kaya po, for them purposes, nakikita lang namin. Sayang po kahapon napakainit, ang ganda po sana makikita natin. Sige tayo palakad. Yan. Pwede po natin silid yan. Makikita nyo doon sa host. May susunod po tao mapatak. Sige. Sige, pantay. Sa tunay po, ang operation nito mabilis. Nakasigundahay po yan sa tunay. Tingnan mo yung nuno. Abono, magkalayo. So pwede kong tingnan yan. Ayun na. Ay, sige ba? Actual speed. Sir, ito ano ha? 2 row lang ang na-plan. Kasi pinakikita lang namin na pwedeng i-disregard yung dalawa. Pero kung maluang umpisa mo, 4 rows ka talaga. 4 rows. And then yung ganito pong basa-basa akin, hindi tayo tatanim nito. Kakapit po talaga dun sa seed open namin. Puputikan siya. For demo purposes po ito. At least kita nyo kung gaano siya ka-durable, gaano ka-efficient. Yan yung kabilis. So, pasalang po talaga, hindi ko advisable kung i-dedicate. I-dedicate na po. I-dedicate sa pero yan. Ito po yung dalawa ng advisable na. May connector po yan dito para sa window. Tayo lang po hindi natin nabigyan ng panahon. Mainit po. Well, this unit is already owned. Ginagamit po ito sa sugar cane. Unit po ito ni Sir Alex Rojas. Alex Rojas. Alex Rojas. This one is our Kuhn corn planter 3M. So, itong ganitong kalaki,
para to sa mga corporate, malalaking farm, kung nag-own tayo ng 40 hectares na maisan, ang pinita ko is ganito. Best for Juliana's Farm. Malaki ang operation na yun. So, kung isa-search nyo po yan, best manufacturer po ito ng implements for grain production at saka cattle farming. And Kuhn brand is made in France. So, imported po ito. And this one, gumagamit po ito ng pneumatic, hangin. Hangin ang ginagamit niya para tumanim. Kaya nakikita niyo po ito, may mga hose. May mga hose siya. And then ito pong nasa gitna, ito po yung blower niya. Operated po ito ng PTO. May PTO propeller po siya, 540 RPM, gagana ang pneumatic. Suction po ang principle. Ganun pa rin po, may seat plate, butas-butas, sasakay na yung buto, binabacuum nito. Para mag-drop, meron siyang flicker din, tatamain yung buto, lalaglag siya. Lalaglag siya. Ang kagandahan po nito, makikita nyo, merong mga wire, individually. Every seater, every row, merong sensor. So ito po ay equipped ng digital sensor. Ayun po, turo pa rin yan. Yan. Hindi mo na kailangan bumaba para i-check. Once na mag-miss, once na maubos ang seeds, once na hindi mag-drop, magbabasa. Sasabihin doon kung aling linya ang hindi nagtanim. Let's say, row 1, row 2, row 3, magbabasa po dun sa digital monitor. Ganun din po, ang kagandahan po nito, lahat ng ipapatak nito, buto, abono, may computation, may adjustment. Masyado lang pong matagal kung isa-isa nito. Siguro kung may makakabili dito, sana ma-orient namin fully lahat ang features nito. Kagaya po nitong abono, ito po kasi ay fertilizer bin made of plastic. Pwede niyong iset ang isang hektarya kung gusto niyong isabog lang ay 105 kilos. That is 2 kilos of fertilizer. 2 bags of fertilizer. Kung gusto niyo ring 5 sako, may adjust po sa 250 kilos. So, pagpasok pa lang ng traktora mo, yung dalang abono nila, pag i-design mo dito, alam mo na patapon lahat, napalagay. Ganon din po sa seed. Meron po itong selector dito, settings. Isa-set natin kung 18 cm, 20, 25. Mabibilang din po niya kung ilang population ng mais. Kung ilang population ng mais, kung ilan yung na-drop. By then, pwede kayong mag-compute kung ilang tons ang ma-harvest nyo na crops o grains. Or kung ilang tons ang ma-harvest nyo na silage. Parang ang isang tanim na mais is 4 kilos to 3 kilos yata. So, nabibilang po niya ang population ng tinatanim niya. And then, ganun din po, pare pakibaba nga. Yan. Ganun po ito. May extension screen, lumalaro po, gumaglide. Kung may mga foreign debris naman dyan, tatamain, mag-glide po siya. And then, ito po, hindi kagaya nung isa na may crown wheel, as long as naka-engage ang PTO mo, magdadrop siya ng seed. So, ito po ay yung sa fertilizer, seed opener niya, and drop ng fertilizer. Row opener, idadrop po dito yung seed. Ito naman po yung compactor. So, kung malaki ang operation, mas advisable po ito. And this one required at least 90 horsepower tractor. Nag-weight po ito ng 1.1 tons. So, kailangan po natin ng malaking tractor. Yes. May tanong po kayo para natin palakarin. Or mamaya, doon, tandaan niyo. Ayun. Individually, ang kagandahan nito, nadi-disengage. Pwedeng isa lang ang paganahin mo, patay ang tatlo. Pwedeng dalawa lang, patay ang dalawa. Pwedeng tatlo, patay ang isa. And then, these have the
row marker. Di ba po, mas lampas mo, yung sandy mong tudling ang tawag, hindi mo alam kung saan kalilinya. So, may settings ito, pag nakuha na natin yung spacing, yun, doon mo lang pagkatamain yung gilid ng gulong mo. Pares na po ang combine ng paros. Kumbaga, luminya kayo ng 4, yung sunod na sanib ng 4, pares na parehas sa pagitan nitong siga yun. Ito po, pwede nyo makita yung seat. Ito po, na nakapit. May ko din po pare. Kaya pwede po kayo lumapit, dumidikit po dun sa seat plate. Yan. Yes, sir, fine. Nakadikit talaga. Okay, pare, malakan. So, ito po yung guide. Ayun, kahit kung yung lupa, makikita nyo, pero kung cold po yan, pero kita nyo sir, nandiyan yung truck yung seat. Hindi na lang talaga appropriate yung soil condition natin, sticky na. Tumitikit na sa planter natin. Pero kung makikita nyo, magmamansure na po natin yung lupa. Yan mga kasaksi, dito yung mga seeds. Ayan, nakalinya yan, no? Doon, pati ito doon, no? Yan, basa kasi mga saksid, kaya hindi nila rin gaanong makita yung ano, kumakapit kasi yung putik. So kailangan dapat talaga to yung mga saksid. Umulan kasi ngayon kaya ano, basa yung lupa. So, ang spacing din po nito ng align sa 70 cm na masusungan. Yan, susungalin. Ibig sabihin ay malulupa ulit. Kung may tamo mo dyan, masusungan. So, best chance natin yun mag-abono. Wala nang kaagaw na damo. So, ito naman po ang kasama niya. Pang-abono. This one is KCT brand made in Thailand. So, kami rin po exclusive distributor ito. Ang operation lang po nito is with electric motor. So, may motor siya, iikot, adjustable, based sa bilis ng traktora mo. Kung gusto mo mabilis na patakbo, bibilisan lang din yung motor. Yan po, nagdadra. Ito po ay pwede sa maisan, pwede sa tabuhan. May version po na mas mahaba ang shank. And then, meron tayong 50 horsepower, 70 horsepower, 90 horsepower, 100 horsepower. So, ito po yung pinakamaliit. Pang-maisan, tubo, top room, yan ba dito? Sige tayo malaman. Maintenance, napakadali lang po. Walang kasino. So, local farmer, ibigin nyo lang sa amin dito, matitira is the electric motor. Pero ito po ang muna namin tinanong sa manufacturer. Tumatagal po sa Thailand. 12 years, Thailand pa to, GCT. Baba. Mahawin po ang lupa, maalis ang damo, maglalagay siya ng abono.
Grabe siya. So kung nakatalim na tayo, nakabono na, ang mais natin ngayon is 75 days old, 80 days old. Best for harvest na po siya ng silage. So silage na. Ay, magkano doon kay Ann? Later sir, i-discuss natin. May pira pa, pabay wala na. Mamaya sir, hindi kayo makakauwi, makakabili kayo. So this one is Menta brand. Made in Brazil. Brazil. Itong model kong ito is our Menta 1.1. Menta Suprema. Single row. Single row. So maraming po model si Menta ng forage harvester. Merong 2 rows. 2 linya po. Isa silage niya. And then meron po yung stationary. Ang stationary po, nakakabit lang dito sa likod. Kasi may mga area po ng maisan, hindi makakapasok ang traktora. I-labor pa rin natin yun, manpower. Puputulin ng mais, sasalpak. So mamaya po, mapapakita namin yung iba't ibang model ng forage chopper, forage harvester, Menta brand, gamit pa rin ang traktora. Ang kagandahan po nito Made in Brazil siya mga saksi. is yung intake trap po niya. Kung mapapansin po, alin compare sa iba, mas durable po ito. And then, sa mga forage harvester po, ang Menta brand, ang isa sa pinaka-mamagitan na model. Meaning, composition of steel, fabrication, mabigat, kung mas matibay yun. Yeah. So, isa po kami na brand sa forage harvesters na mas mabibigat. Isa po kami na mabigat. So, para ganyan. Yan na, ito-testing na. Lahat po ito is propeller, walang chain, walang belt. Lahat is propeller. And then, safety po nito, mahirap na lang ipakita. Hindi natin may iwasan, may tubo, may nyog, may bato, papasok dito. So, meron po yung tinatawag ditong shear bolt sa gear. Kung bagay sa kuryente, fuse. Basta pumasok siya doon, mag-i-snap po yung shear bolt na yon. Ibig sabihin, ang tension nandito lang. Hindi niya gigibayin to, hindi gigibayin ng propeller, hindi gigibayin ng transmission ng traktora. Safety features po yun ng ating harvester. Hindi po kasi may iwasan yun. Yung bato, tubo, nandyan, aksidente, pumasok. Pag wala po yung shear bolt na yun, o yung safety fuse, iba ito. Kung di man ito mag-iba ang transmission. So, yung isang safety feature po yung Menta yan. Mahirap na lang sir ipakita, nasa loob kasi yan. Nasa gear yon, may shear bolt. Boss, hindi mo kailangan to, mas malaki sa'yo, yung 2 rows. Okay na yan. Okay. Pang ano Ang to? baby to. Pang baby. Okay na yan. May dead trailer dyan sa likod. Yes sir. Ang operation po nito dalawa. Isa is combine na tinatawag. Kasama po ang truck. Ang isa po is yung yung wheel na. May nakikita kong problema eh. Yes po. Pag tagulan, pag papasok ang truck. Yes. Actually, Boss Arnel, Pero meron tayong self-propelled. yes, meron na po kami crawler type na forage harvester, kay maputik, kay anong Ay, hindi mo dinala. nasa Thailand pa boss. And Make to order! discuss match. Kumbaga, Masyado mahal. masyado mahal. Pero kung ang operation nyo, gusto nyo nating iparating, makikita nyo po mamaya. Self-propelled, Walang traktora. Tapos naka-crawler. Mahal yun, mahal. Yes. Hindi. Ang nakita kong solusyon, sa halip na truck, pag talagang basa, traktora din na may batak na trailer. Yes po. Dalawang truck. Tama po yung kay Boss Arnel kasi kung wet season, mabigat na ito. Tapos hila niya is trailer, maglo-load pa 4 tons, 5 tons na trailer. Kawawa ng traktora, prone sa balaho, prone na... At saka yung katulad ngayon, ng ide-demo mo, nakaside ka sa dump truck. Yes po.
Eh, pag basa-basa pa lupa, papaw na yun. Yun nga, sir. Baka nga kayo, bumaw na. Trailer na sila din ay sa Yes po. Opo. Pero mamaya po, mas may excite kayo doon sa ipapakita namin. Roller type, walang traktora, wala nang antala ang pag-harvest nyo. Kung ang problema ay tag-ulan, makaka-harvest po. Okay. Game. Game, pasok. So, anday mo po nun doon na. And up. Yan na, oh. Dumudulas na rin, no? Dumudulas yung gulong ng ano eh. Truck. Okay ka po niya? Oo. Oo, yun nga eh. Kasi tumasok sa yung mga tabas, natabas niya na. Ayan o. Ito katataas. Yun. So dito sa kapon sir, yung mas sana mas maganda. Oo, mas maganda. Yung ano niya. Kapon nagana na ka dito kapon sa. Sir, lahat po, sir. Ah, ito. Mabilis pala. Kumbaga nagtira na lang para for demo ngayon, no? Velo. Ilang horsepower yung ano, sir? Yung kulik, yung ano, tractor? Content. Ito lang sir. 110 horsepower siya. Oh. Maganda lang, wala. Dinig ang dapat ang gulong dito. Dapat dito sensor. Tapos dito kakabit yung trailer, sir, no? Oo. Para sensor to. Kasi pagka hindi sentro yan, dadapa yan. Dadapa ganito. Eh, dadapa. Dinig nga dapat ang pisngin ng gulong. Hindi, arang tadling, eksakto na yan eh. Para rin sumintraw, iisip ka dito. Ilang horsepower, sir, ang pwedeng tumulak? Kumarga nito, man. Dali sir, 60 pataas. Ah, 60 pataas. Ah, okay. Ito, 150. ay 150. 102. 102. Ay, malakas. 60 horsepower. No? Pakita ng tubo. Ayan. Saan ngayon? Sa part po ito ni Boss Alex. Kung gusto nyo mas malapad, this is 6 nozzles, may 8 nozzles, may 10 nozzles. Ayan. Ito po yung tinatanong kanina. May tanong kanina eh. Nung high clearance, yan. Sa Mindoro rin po, meron kaming high clearance para sa 50 horsepower tractor. Ginagamit for body sa palay, ginagamit din sa maisan. Kasi yung ganitong tataas na traktora, pwede mong ilusot sa mais na gabewa. Ganun po. Magagamit mong sprayer. Magagamit mo nung cultivator kanina. Lulusot ka sa kanina. Hindi lang na-try ko sa tubuhan kasi maliit ang gulong, maliit ang traction. Ang pantubuhan, yun po, high clearance na 90 horsepower, rubber and rim po siya. Ito po kasi walang hangin yan. Kalesa type. So ito po gamit sa Mindoro yan. So ang ini-spray nila pag-puhol. So tubig.
Pwede pa rin pasukin ng palaya na may tanim na pang-insecticide, maisan pwede rin po. Forage harvester po. This one is galing ng Pangasinan sa Balungaw Integrated Farm, kay Sir Box. May bakahan siya, may sarili siyang silage production. Same po yan sa ginagawa ng Julian's Farm. Napakarami ng baka, may sarili sila production ng silage. And then, meron pa rin po kami isang klaseng stationary. Kung hindi mapasok ng traktora, gagamasin ng tao natin kasi maulan, maputi, yun nga lang, additional labor pa rin. Parang hindi tayo nakaalis dun sa tao, handling ng tao. Pero, ang gamit natin is PTO ng traktora. Pwede rin diesel engine. Pwede rin po, pwede rin po. Kung gusto niyo, iwan na lang sa bodega, pwede rin po. Ang kagandahan nun, nadadala niyo sa inyong lugar. Pagkatakulat talagang kailangan. Ng pang-forage harvester. So, depende, may maliit po, may makina, padalwa, una padalwa. Merong ang gamit ng traktora, merong ito po, turo po ito sa ito. And then this one, equipped na siya ng inakulan, yung habang hina-harvest, kung gusto mo ng kalagyan ng molasses, samahan ng molasses. Ito po sa Arnel, yung tinatanong niyo kanina. Kung let's say sobrang bagyuhan, nakatanim ka na for silage production ng tanim mo, problema hindi makatakbo yung traktora na yan, yung truck hindi rin. Tao tamad na rin, putik. Sa Thailand po, ito na ang ginagamit. And we can import this one. Kung ang operation nyo ay ganito ka. Yeah. Yes, roller type, wala ng traktora, siya must mobilize. Yes, parang tangke. Yan po. And then, ang operation efficiency po nito, kaya humarvest ng 60 up to 80 tons a day. Pero dapat, ganito ang mechanization mo. May mga truck na nakaparada. Continuous ang harvest, continuous ang pagsalin. Yan. So kung massive ang malaki talaga ang operation, let's say 100 hectares, ito ang kailangan. Okay lang. And we can import po ito. Depende po sa operation. So may naka-standby na mga trucks, unload and harvest. Kaya po, nakukuha nila yung 60 to 80 tons a day. And ang isang hektarya po, pag ganito, kaya ang minimum 30 to 35 tons sa silage. Yan, mamaya po, i-discuss ni Manny Bueno kung anong pera meron sa silage. Magkano bilihan. Bukod pa dyan, sa magbabaka to, sa cattle farming, sa cattle farmers natin, meron din po kaming baler. Hindi lang namin nadala, kasi hindi rin namin madala mapadalwa, nakuha po yung last stock namin na today. So this one is massive 1840 square baler. Yung pinag-anihan ng palay, pwede niyang manguha, actually waste na yun, tapo na yun, mapapakain pa natin sa baka natin. So yung may maluang na bakahan, pwede yan. Bibili lang tayo. Ang malapit na ang kalihin, pinapatay na ka. So ito po, dito na po sa Pilipinas, traktora natin yan, mga technician po natin. Sa Mindoro rin po, operational na po ito kasi marami ang palayan ng Mindoro. And then, sinusulong lang po yan ang farmer. Ngayon, ito nagkikitaan nila.